Pinagbigyan ko ang stepfather ko para mabawasan ang pagka-miss niya sa mama ko. Dear Ate Ann, magandang araw po sa'yo. Nais ko pong magbahagi sa'yo ng aking kwento. Ako nga pala si Chem, 19-year-old at tubong Leyte. Nais ko pong magbahagi sa'yo ng aking kwento. Isa po akong dalaga ate-Ate Ann na may perpektong pangangatawan. Laki ako sa probinsya. Tatlo kaming magkakapatid, bata pa lang kami pumanaw na ang aming ama kaya nag-asawa ulit ang aking ina. Sadyang sinubok ulit kami ng tadhana, sa edad na 14 pumanaw ang aking ina at dalawang kapatid dahil sa isang aksidente. Sa araw mismo iyon ng aking kaarawan, mamasyal sana kami noon, na aksidente ang jeep na aming sinasakyan at magkasamang pumanaw aking ina at dalawang kapatid. Kami na lang naiwan ng aking stepfather. Palagi kong naalala ang pangyayaring iyon, sinisi ko ang sarili ko kung hindi sana ako humuling na mamasyal noong araw na iyon, buhay pa sana ang aking ina at mga kapatid. Nakikita ko rin ang lungkot at pighati ng aking amain. Alam kong namimiss niya ng sobra ang aking ina. Hindi na nga ako nag-aaral. Ate Ann, tinulungan ko na lang ang amain sa bukid. Habang tumatagal, napapansin ko na may pagkakita sa akin. Isang araw sinubukan niya akong pumasok siya sa aking kwarto at tumabi siya sa akin. Pero bumangon ako kaagad at lumabas. Lumipas ang ilang araw, nakikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Nalungkot ako habang minamasdan siya. Bigla niya akong tinawag, sabi niya, Chemby, anak, maligo ka na. At pagkatapos kumain ka, sabi ko naman, opo papa, masaya akong tugon. Pagkatapos kong maligo, Ate Ann, pumasok na ako sa kwarto at magbihis na sana. Pero laking gulat ko pagpasok ko, nandoon na si Papa naghihintay sa akin. Bigla niya ko na tuwalya at kitang-kita niya ang walang nakat. Tinanong niya ako kung papayag ba ako sa gagawin niya. Kaya yon, hinayaan ko siya na ako para lang mabawasan ang pagkamiss niya sa aking ina. Simula noon, palagi na naming ginagawa yon. Para na kaming mag-asawa na nakatira sa isang bubong. Habang tumatagal ang pagsasama namin, nahulog na ang loob ko sa amain ko. Maraming mga kapitbahay na pinagtsismisan ako. Pero sa tingin ko, wala namang mali sa aming ginagawa. Pumanaw na ang ina ko at hindi sila ikinasal. Sa tingin niyo may mali ba sa ginawa namin? Tao lang kami, hindi perpekto. Kung may humusga man sa pagsasama namin, ang Diyos lang at wala nang iba. Lahat tayo makasalanan. Nasa atin lang kung itutuwid ba natin o hahayaan na lang. Ngayon ikakasal na kami ng stepfather ko. Weird man, pero nagpakatotoo lang ako sa nararamdaman ko.